Sa usaping pananampalataya at pananalangin, mahalagang suriin natin kung ano mismo ang itinuturo ng banal na kasulatan. Marami ang nagtatanong, kanino ba dapat idirekta ang ating panalangin? Ano ang tamang paraan ng paglapit sa Diyos? At bakit paulit-ulit na binibigyang diin ng Biblia ang pag-iwas sa idolatriya? Sa talakayang ito, dalawang mahalagang aralin ang ating pag-aaralan. Una, ang tungkol sa pagiging seloso ng Diyos at ang kanyang matinding pagtutol sa anumang uri ng idolatriya. Ikalawa, ang huwaran ng pananalangin na itinuro mismo ni Jesucristo sa kanyang mga tagasunod. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay hindi isang Diyos na walang pakialam kung kanino ibinibigay ng tao ang kanyang pagsamba at debosyon. Sa halip, paulit-ulit niyang ipinahayag na siya ay isang mapanibuguing Diyos na naghahangad ng buong katapatan mula sa kanyang bayan. Sa Exodus chapter 20 verses 3-5, malinaw na iniutos ng Diyos na huwag magkaroon ng ibang mga Diyos sa kanyang harapan. Kasabay nito, ipinahayag niya na siya ay isang mapanibuguing Diyos. Mababasa rin sa Deuteronomy chapter 32 verses 16-21 na pinukaw ng Israel ang galit ng Diyos nang sila ay sumamba sa mga banyagang Diyos at mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang pagtataksil sa tunay na Diyos ay inilarawan bilang isang mabigat na kasalanan. Sa 1 Kings chapter 14 verse 9, sinabi ng Panginoon na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagdulot ng kanyang galit. Gayon din sa Psalm chapter 78 verse 58, sinabi na pinukaw ng bayan ang kanyang puot sa pamamagitan ng kanilang mga larawang inanyuan. Makikita rin sa Jeremiah chapter 7 verses 18-20 at Ezekiel chapter 8 verses 17-18 na ang idolatriya ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dumating ang paghatol ng Diyos sa Israel. Maging sa Bagong Tipan, ipinakita ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verses 21-25 na ang pagpapalit sa kaluwalhatian ng Diyos para sa mga larawan at nilalang ay isang paglayo sa katotohanan na nagdadala ng kaparusahan. Sa kabuuan, ang mensahe ng Biblia ay malinaw, itinuturing ng Diyos na pagtataksil ang pagbibigay ng pagsamba na para lamang sa Kanya sa iba pang Diyos, larawan, o anumang nilalang. Dahil dito, paulit-ulit niyang binabalaan ang kanyang bayan laban sa idolatriya. Kung gayon, paano nga ba dapat manalangin ang isang mananampalataya? Sa Matthew chapter 6 verse 9, itinuro ni Jesus ang panalangin na nagsisimula sa mga salitang, Ama namin na nasa langit. Dito pa lamang ay makikita na ang direksyon ng panalangin ay patungo sa Diyos Ama. Sa John chapter 16 verse 23, sinabi ni Jesus na anumang hingin natin sa Ama ay ibibigay niya kung hihingin ito sa pangalan ni Kristo. Muli, ang Ama ang nilalapitan, at si Jesus ang daan kung paano tayo makalalapit. Sa John chapter 16 verse 24, hinikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad na humingi upang sila ay tumanggap at mapuspos ng kagalakan. Ganito rin ang makikita sa Ephesians chapter 5 verse 20 kung saan itinuro ang pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa Colossians chapter 3 verse 17, sinabi ni Pablo na anumang ating gawin o sabihin ay dapat gawin sa pangalan ni Jesus habang nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Mula sa mga talatang ito, mabubuo natin ang karaniwang huwaran ng pananalangin na makikita sa Bagong Tipan. Una, ang panalangin ay iniaalay sa Diyos Ama. Ikalawa, ang paglapit sa Ama ay sa pamamagitan ni Jesucristo. At ikatlo, kaya karaniwang nagtatapos ang panalangin sa mga salitang, sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Mahalaga ring banggitin na may ilang talata sa Bagong Tipan kung saan direktang tumawag o dumalangin ang mga mananampalataya kay Jesus, gaya ng mababasa sa Acts chapter 7 verse 59 at 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Gayunman, ang pinakakaraniwang huwaran na itinuro mismo ni Jesus ay ang paglapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sa huli, ang bawat mananampalataya ay inaanyayahang pag-aralan mismo ang mga talatang ito sa Biblia. Basahin ang buong konteksto, suriin ang mga aral, at hayaang ang salita ng Diyos ang maging gabay sa pag-unawa tungkol sa tunay na pagsamba at tamang pananalangin. Ang layunin ng pag-aaral ay hindi ang makipagtalo, kundi ang higit na makilala ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban ayon sa kasulatan.